Nasa ating linya ngayon si Representative Toby Tiangco ng Navotas. Magandang umaga po, Congressman Toby. Yes, magandang umaga po, Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. At magandang umaga sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Salamat sa panahon. Go, Good Cha. morning po. Kung Toby, ano po muna ang reaksyon nyo dito po sa direktiba o utos ni bagong Speaker Bogie D na mapauwi nga po dito sa bansa itong si Kong Zaldico sa loob po ng 10 araw? Yes, definitely. I totally support it. Napakagandang hakbang yan ni Speaker Bogie D. Yan ay nagpapatunay na yung kanyang sinabi noong unang araw niya ay talagang seryoso siya na walang proproteksyonan sa aming mga mambabatas at lahat ay dapat managot. So I fully support that call from the Speaker. Oo. Sapat na po ba ito na binawi po niya yung travel clearance dito po sa pag-alis ni Zaldico o meron pa dapat na ibang ginawa ito pong si Speaker Bogie D? Actually, yan na nga yung dinirekta na niya, di ba? Na binawi yung travel clearance. So, ibig sabihin, dapat siya mag-report. Pag hindi po siya nag-report, magkakaroon ng susunod na hakbang yan. Titignan po natin kung anong gagawing hakbang ng ating liderato at ng Ethics Committee doon sa hindi niya pag-uwi despite the fact na binawi niya yung kanyang travel clearance. Kayo po, ang opinion nyo, kung sakali man na hindi po sumunod itong si Kong Zaldi sa utos po ni Speaker Bogie D na umuwi within 10 days, ano dapat ang maging next step ng House leadership? Dapat mag-initiate yan ng ethics complaint, no? Dahil titignan natin kung ano nga yung magiging dahilan niya kung bakit niya ayaw umuwi, no? Ang nakakapagtaka lang, 'di ba, ang sinasabi niya ay medical reasons. 'Di ba po normally pag ikaw ay nag-cite ng medical reasons, pinapakita mo ang iyong medical certificate para makita kung gaano kaseryoso o gaano kalala yung iyong medical condition, 'di ba? But up to this date, wala po siyang pinapakitang medical certificate. Kaya nga, ang isa sa mga mungkahi ko is hingan siya ng medical certificate. Oo. Yung binabanggit nyo po na ethics complaint, ganyan po yung nangyari noon kay dating Congressman Arnie Teves. Tama po ba ito? Kayo po ba sang-ayon din na dapat kasuhan nga po si Kong Zaldi? Actually, buti na banggit mo, DJ. Binabasa ko na nga kung ano yung step-by-step na ginawa doon kay Congressman Arnie Teves na kung pwedeng yun ang magiging paraan para kay Congressman Saldico kung sakaling hindi siya uuwi, no? So pinapasummarize ko na kahapon kung ano yung paano nagsimula, ano yung naging susunod na hakbang, ganon. Pinag-aaralan ko na po yan. So, most probably po, yun nangyari kay Kong Arnie Teves na kinasuhan ng disciplinary actions, ganito rin po ang magiging path ng kay Kong Zaldi kung wala pong magiging pag-uwi in 10 days? Yes, ang tanda ko kasi noon kay Kong Arnie Teves, sinuspend muna yon eh. Tapos, pagkatapos sinuspend, tsaka siya in-expel eh. Oo. So, baka ganun ang mangyari. So, pinag-aaralan ko lang mabuti kung totally same ang magiging sitwasyon kung sakaling hindi po uuwi si Congressman Saldico. Kayo na po mismo ang maghahain nito? Pinag-aaralan ko mabuti kung hinog na ba ihain o dapat hintayin muna na hindi siya umuwi. Oo, but still, you have to wait po dun sa 10 araw na binigay ni Speaker D bago po ang aksyon o anumang aksyon. Not necessarily, not necessarily. Pinag-aaralan ko nga kung for example, yung hindi pag-file ng report doon sa small committee, is it enough na pwede na siyang ma-ethics doon? So pinapag-aralan ko po mabuti, no. This is nothing personal, no. Pero talagang apektado na kasi yung imahe ng House of Representatives, eh, 'di ba? Kaya napakaganda po nung ginawa ni Speaker Bogie D dahil pinakita na finally nung siya ang naupo, may ginawang aksyon para pauwiin si Congressman Saldico. Kasi kung before that, ang impression ng tao is pinagtatakpan o
pinoproteksyonan ng House of Representatives si Congressman Saldico. Oo, may nabanggit po kayo na hindi na po maganda ang imahe ng Kongreso sa ngayon. Ito po bang pagbibitiw ni Congressman Martin Romualdez, sa tingin niyo po ba'y nakaganda ito at yung bago pong liderato ng Kamara sa ngayon? It is a necessary first step, no? Yan ang unang hakbang na kinakailangan. Nakita naman natin pagkatapos ng hakbang na yon ay may mga susunod pang ginagawa, di ba? Pero hindi pa pwedeng maghinto ito bago manumbalik yung tiwala ng ating mga kababayan doon sa ating House of Representatives. Madami pa po kaming hakbang na dapat gawin. No, at least yung budget ngayon, kahapon na nagkaroon ng unang meeting yung BARC, yung budget amendments, nakalimutan ko na kung ano yung BARC. Basta Budget Amendments Committee, Subcommittee. Oo. So yan ay mga unang hakbang na kinakailangan. Kung matatandaan niyo po, ako yung nagmungkahi na dapat wala na yung small committee. Oo. So yan po yung naging magandang resulta ng ating mungkahi. So tingnan po natin, mahabang hakbang to. Hindi po ito magagamot ng mabilisan, hindi po ito magagamot ng isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Kailangan talaga makita ng tao na transparent. At ang pinakamahalaga dito, pinakamahalaga sa tingin ko para manumbalik yung tiwala ng tao, talagang may makakasuhan na legislator. Sa tingin ko, no, this is my own opinion, hindi po tatanggapin ng tao na yung contractor lang, yung DPWH lang, kung sino-sino lang ang makakasuhan, pero yung legislator, hindi. Kasi doon sa sinasabi ni Mayor Magalong, ang pinakamalaking nakuha is yung Committee on Appropriations. Doon naman sa sinasabi ni Senator Ping Lacson, ang pinakamalaking nakuha yung proponent o yung funder. Legislator yun . So, hindi po babalik ang tiwala ng tao sa gobyerno kung hindi po makakasuhan ang legislator na involved dito. Yun ang aking pananaw. No? Yung pong personal When na you're talking opinion nyo. about legislator, sir, hindi lang starting 2022 ito. Yes, pero Ted, we have to start somewhere, di ba? Okay. Kaya naman natin sinisimulan yung 2025 dahil yan po ang tinawag na pinakapangit na budget, pinaka-corrupt na budget. Tsaka Ted, kaya ako pwede magsalita doon sa 2025 dahil yun lang ang may records ako ng kung ano ang siningit ng House of Representatives doon sa BICAM. Yung previous years o previous congresses, hindi naman kami binibigyan yan . Di ba? Ikwento ko lang na napilitan lang silang ibigay sa akin yan, yung records na yan. Otherwise, hindi ko matatrace kung sino yung mga nag-introduce o sino yung mga proponent noong amendments . Kaya on my part, I can be very vocal about the 2025 kasi yun talaga may Sige po. pinangahawakan ako. Mahirap naman tayo magsabi kung hindi natin alam kung sino yung nag-insert. Ito talaga, yung records, mismong galing sa kanila yan. Sige po. So sir, nabanggit po ninyo tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Yan din po ang bahagi ng speech acceptance speech po ni Speaker Boji. So meron siya binabanggit, transparency, accountability, etc. Yung transparency nga po, dito po malaking bagay yung SALN ng mga kongresista. Doon po tayo magsimula. Ang sabi nga po ng iba, pati po ibang yung mga kasamahan dyan, dapat talaga, hindi na po ito hihingiin pa. Dapat po nakapublish na sa inyong website ang lahat ng SALN ng bawat kongresista, party list man o distrito. Ano po yung take doon, Congressman Toby? Definitely. Ang tanda ko, Ted, there was a time na nakapublish yan . May panahon na readily available yan pag hinihingi . Hindi ko lang alam bakit nagbago. My understanding was, pag sinubmit namin yun, public record yun . Kaya nga po. Di ba? Opo. So, Yun ang intindi ko . so Hindi ko ngayon alam po kung may kailan panawagan nagbago yan. Paano ho kaya ito? Paano kaya, kasi ngayon sir, because of the pronouncement of the past ombudsman, di ba? Na subject yan for, ang dami pong dadaanan ng mga request bago maisa publiko. Kayo po, anong proposal ho ninyo para po mangyari yan na inyong kagustuhan po na hindi na po pahirapan ng publiko sa pagkuha ng SALN ng bawat miyembro po ng Kongreso, sir?
Ted, matanong ko lang, ombudsman po ba ang nagsabi na Nung una, dati. dapat dumaan sa proseso bago i-disclose yung Yes, salin? opo. Dati po, siya nagsabi na ginagamit daw ho ito, no, bilang kumbaga ang sabi ho nung una, parang ang ginagamit daw po ito para patakutin ang ilang mga public official. May mga ganun po siyang statement before eh. Kaya nga, nagkaroon din ng lakas na loob ang lahat na hindi po isa publiko ito kasi nga may mga panuntunan na dadaanan bago ilabas sa publiko. Kasi ho dati nga kaninyo, yaan ay sinasa publiko, ang daling kunin yan eh. So sige, so moving forward po, paano kaya ito? Ano po yung panukala? Yes, dapat talaga, no. I don't think there is a reason why it should be kept private. Kasi kung itatago lang yung salin, Ted, para saan pa yung salin namin? 'Di ba? It's a declaration na yan ang iyong pag-aari para makita ng taong bayan kung transparent ba tayo o hindi. Otherwise, bakit pa kami nagpa-file ng salin kung hindi namin isa sa publiko to? Opo. Ang tanda ko nga, every year, aside from every year, dapat kami mag-file ng salin. Pagpasok namin sa Kongreso, pag bago kang halal, kailangan mo ulit mag-file ng updated salin at hindi ka nga makakasweldo kung hindi ka nga mag-file ng salin eh. Opo. So dapat talaga isa publiko to. Okay. Walang reason na itinatago ito ng sikreto, Ted. Okay, sige po. Pangalawa po, full public disclosure as provided for in our Constitution, Article 6, dapat lahat ng miyembro ng Kongreso meron pong full disclosure sa inyong business interest, sa mga connection po sa mga, contractors, Yes. et cetera. Yung pong full disclosure na dapat din po, nandun nga yan sa SALN. Opo, yung full disclosure na ganyan. Kayo po, anong pong take nyo po doon? Definitely. Definitely dapat kasama yon, kung ano yung pecuniary interest mo, kung ikaw ay beneficial owner sa mga negosyo. Makikita naman yan sa SALN eh, kasi doon sa SALN, ang format nun, i-declare mo rin kung ano yung mga negosyo na ikaw ay may shares, no? So kasama po yun doon sa declaration ng SALN. Kaya dapat napakahalaga po nung SALN po na yan. Okay, sige. So, how do we formalize all of these things? Kasi po, si Speaker Bogie nagsabi na siya daw po open, etc. Pero until and unless meron pong konkreto, actual na aksyon ang Kongreso, like ano po kaya? Ito ba kinakailangan pa na pagbotohan nyo sa plenaryo ba ito para masiguro na ang lahat ay susunod? Kasi po pag sinabi nyo, okay lang ako dyan, pero wala naman po kaming makikita po sa inyong website. Paano kaya ito? How do we make this happen, Congressman Toby? Hindi, syempre the best way is isabatas yan, no? Kaya alam mo naman, Ted, pag sinabi natin isabatas, hindi yan bukas, di ba? Hindi yan sa isang linggo. Medyo matagal yan. Pero yan it will mean an institutional reform kasi ibig sabihin pag isinabatas yan, wala nang choice kahit magpalit ng liderato. Ang problema kasi if it's just an order of the speaker, assuming he can do it, siyempre pag nagpalit ng speaker, pwedeng mapalit yan, no? So dapat siguro tingnan natin kung dapat isabatas yan o baka naman may provision doon sa Constitution. Meron na sir, meron na po. Meron na, Kong Toby, meron na po tayong provision sa saligang batas mismo po kung mamarapatin po ninyo. Basahin ko lang sa wikang Filipino. Yes, please. Yes, please. Ted. Okay. Ito po Section 12, Artikulo 6, under the legislative branch. Basahin ko po, I beg for your indulgence. No? Ang lahat ng mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan sa simula ng panunungkulan ay dapat na magsagawa ng ganap na pagsisiwalat ng kanilang mga interes na pampananalapi at pangnegosyo. Dapat ipabatid nila sa kinaukulang kapulungan ang maaaring umusbong na salungat na interes sa paghaharap ng isang panukalang pagsasabatas na sila ang may akda. That's one. Section 14, among others, hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o hindi tuwiran sa anumang kontrata o sa anumang prangkisa o tanging pribilehiyo na ipinagkakaloob ng pamahalaan o alinmang mga bahagi
sangay, etc. Hindi siya dapat makialam sa anumang bagay na maaari niyang pagkakitaan sa alinmang tanggapan ng pamahalaan o bagay na maaari siyang tawagin upang magpasya dahil sa kanyang katungkulan. So ito na po yun sinasabi nga yung full disclosure. And then meron correct. po tayong batas din doon po sa ating pong Code of Public Officers na dapat mag-file ng SALN. So palagay ko po naman kung batas, wala na hong tatalo sa ating saligang batas, Congressman Toby. Yes, correct po. Yan po yung sinasabi ko, di ba? At the start of pag kami nanalo, dapat magbigay kami ng SALN. Ang sinasabi kong batas is yung dapat i-publish. Kasi ang pagkaintindi ko dyan, doon sa nasa saligang batas, medyo hindi umabot doon sa dapat Isa publiko. publicly available siya, di ba? Pero logic will dictate na kaya hinihingi yung SALN na yan is so Because that public the public office will is a know, di ba? public And we trust, are- Congressman. Kasi Yes. klaro naman po, public office is public trust. So basically po, I don't think kinakailangan pang dapat isa publiko pala, hindi po ba, Congressman Toby? Anyway, go ahead, sir. Go ahead. Definitely. Alam mo Ted, yung sa amin dati, lalo na nung mayor ako, pag may humihingi ng SALN, binibigay ko lang naman yung SALN ko kasi wala naman akong tinatago dun sa SALN So, sa akin okay yan. Tignan natin, baka naman may shortcut na Opo. paraan na mas ano lang. Sa tingin ko yan yan yung mga hakbang na kailangan no Ted, pero hindi pa rin matatahimik yung tao hangga't walang legislator na nakakasuhan Opo. di ba? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Yan ay mga maliit na hakbang that will lead us to the goal of bringing back the trust. Pero yung tinignan ko yung sentimiento ng rally nung linggo, Oo. talagang gusto nila may managot kasi doon sa mga kababayan natin parang tumbok na nila kung sino may kasalanan di ba? So parang they will not stop less Opo. Opo. than may mapangalanang legislator. Yun ang Opo, tingin, yun lang naman ang pananaw ko, Ted. Opo, sige po. Well, naunawaan po namin nga po yung inyong damdamin din po na marami. Dapat nga dito, yung sinasabi po ng mga legislators po na sangkot dito ay makulong. Pero alam naman din po natin na napakahirap magpakulong, di ba? Kaya po siguro doon sa mga humihingi po ng SALN disclosure at ito hong mga pananalapi ng mga interest kasi nga hindi ho natin may tatanggi congressman, may mga congresswoman o congressman na nagpo-post nga At kitang-kita mo, naka-Richard Mille sila, mamahali ng mga suot nila. May mga nagsasabi Wala na... tayong Richard Mille, Ted. Wala tayong Richard Mille. Hindi po, yung iba po. So sinasabi nila, sandali lang, baka pwede makita natin yung SALN ni Congresswoman kasi kung ang kanyang deklaradong kayamanan na ito lang tapos ang kanyang mga pinopost talaga namang naka-private jet pa sila, baka naman doon lang sa pakakataong yun, magkaroon na ng puwang ang ibang mga mamamayan na habulin din po sila, hindi dahil sa pagkakaugnay sa flood control project, kung hindi sa marangyang pamumuhay na hindi naman deklarado sa kanilang mga SALN. Baka yung pong tinutumbok nila, Congressman Toby. Yes, kasi yung misdeclaration ng SALN is a criminal offense, ha, Yes, Ted? sir. Ha? Yes, sir. Yes, criminal offense po yan. Pag meron kang pag-aari na hindi mo dineclare sa SALN, pwede kang makasuhan ng criminal dyan. Opo, kasi nga din po, may mga iba po din, di ba, na mga sinasabi, may mga private jet na, meron pong mga helicopter, may mga yate na, may mga ganun pong usapin Kaya nga po siguro, magsisimula din po naman ito doon po sa provision ng batas tungkol sa disclosure and SALN. Separate po doon sa mga involved talaga dito po sa mga flood control projects, Congressman Toby. Ano po? Yes, po, Opo. definitely. Naintindihan ko po yung inyong pananaw tungkol sa bagay na yan. At sabi ko nga sa inyo, ang tanda ko nga dati, talagang sinasa publiko yan Opo. Yes, sir. Naunawaan po namin. Sige, so ito po, may tanong pa po si Chacha din po. Yes, Baka DJ. pwede na nilang Yes. i-update kasi pala dito sa website 2018 pa yung pinakahuli. Nasal Nasalin. 2018. Oo. So, 2018. ibig ko sabihin, DJ, Oo. dati, sa publiko talaga. Meron po dito sa website, tinitignan namin. Pero hindi detailed, sir. Oo. Baka, pwedeng gawing mas detalyado at Kasi sana yung yearly. mismong SALN, Yearly. Kasi mismo na every year, papel. syempre, nagbabago yan Hindi nga ba? Kasi Oo. taon-taon So, ang ibig ka dapat sabihin- naghahain din yan Ibig sabihin talaga, DJ, dati talaga, pinapublish siya, di ba? Nahinto lang, tama, no? Yes po. Last po Kasi na nga, meron 2018.
Yun yung tanda ko talaga eh. Dati publicly available yan eh. Okay, sige. But it's not detailed. Pero sir, may tanong lang po, after po nung pagpapalit ng liderato sa Kamara, nasaan na po ang dating speaker? Nakikita niyo pa po ba siya doon po sa House of Representatives? Ay hindi po kasi Wednesday po kami nagpalit. Kahapon po walang session, di ba po? Dahil sa bagyo. Oo. So Yes po. ngayon na po kami babalik. Opo. Sige. Anyway, so going back po dito kay Ginoong Saldico. Sir, assuming lang po kung sakasakali lang po na baliwalain niya. Ano nga yun, kung tanggalin niyo akong congressman, di ba? Basta hindi na ako uuwi. Sa tingin po kaya ninyo, ano ang kaparaanan kaya para naman siya maobliga na mapabalik sa Pilipinas? Hindi, mapupunta po yan doon sa kamay ng Independent Commission on Infrastructure, di ba? Diyan po, sila na po ang magpapatawag sa kanila. Sa kanya, pwede siyang isabina nun. Opo. Kasi kung napauwi po si Garma, di ba? Oo, napakansila yung kanyang US visa. Alam niyo ho yun? So, nagawa ng paraan ng gobyerno para mapabalik dito. Opo. So, palagay po ninyo, ICI na po ito na dapat kumilos. Yes. ICI na po talaga ang dapat kumilos yan para gawin yung dapat gawin para siya ay mapauwi. Opo, sige po. Sir, ano po ang inyong take din sa sinasabi ni Speaker Bogie na sa kanyang pananaw, sa kanya po lang naman yon, na hindi na dapat ituloy pa ng Infracom ang investigasyon at ipaubayan na po ang lahat sa ICI? Ted, DJ, if you will recall and you go back to the first meeting of the Infracom, ako po yung unang-una nagsabi noon na wag nang ituloy kasi sabi ko, 'di ba? Paano natin itutuloy? Ang opening speech ng chairman noon is there will be no sacred cows. Pero nung tinanong ko, pwede bang papuntahin ang isang congressman? Ang sagot kaagad nila, hindi pa pwedeng maging resource person under oath ang isang congressman. So ibig sabihin, kung ang sasabihin ng congressman doon ay hindi under oath, lahat pwedeng imbestigahan ng Infracom except mambabatas, di ba? Kaya nga sabi ko noon, wag nang ituloy yung Infracom. Noon pa lang sinabi ko, first meeting. Opo. Kasi nga naman mahirap kung yung mambabatas ay kanyang kung he or she's confronting the resource person o in this case po suspected na kasakapakat dito tapos siya din ay suspect. Parang mahirap. parang Hindi, pero parang ang pinakamaano doon, Ted, is yung hindi siya manunumpa eh. Opo. Diba? Oo nga. So, Opo. yun ang pangalawa, kung hindi siya magsabi ng totoo, makakontempt mo ba siya? Makukulong mo ba siya? Yung nga po. Hindi, di ba? Yan din So, sinasabi ibig ni sabihin, Senator double Ping standard Lacson. po yan. Opo. Double standard. Yung ibang witness, pag sa tingin mo hindi nagsasabi ng totoo, pwede mo i-contempt, pwede mong ipakulong. Pero yung mambabatas, hindi pwede. So, paano magiging patas yung hearing na yon? Kasi nga po, kung ikaw po yung presiding officer, ako po yung si Chacha invited po na resource person at sabihin niya, Congressman, with all due respect, can you also take your oath? Opo. Anong sasabihin niyo sa akin? You're out of order or contempt ka agad? Di ba? Kaya kasi di ba Ted, nung ako'y tinawag sa Senate Blue Ribbon Committee, nung sinabing mag-oath yung lahat ng resource person, tumayo ako, willing ako mag-oath nun. Kaya lang sabi nila, wag na, parliamentary courtesy. Lalo na kung sa House mismo, hindi talaga pag-oathin yun, di ba? Opo, okay. Ito po, pahabol na lang kay Chacha. Yes po, so feeling nyo, akong Toby, yung sa Senado, kung meron mang mga senador na naisasama po ang pangalan dito sa allegasyon sa flood control projects, dapat mag-inhibit na rin talaga. Kasi may mga panawagan din pong ganun. Alam mo, DJ, hindi po ako senador, so hindi po ako pwede. Pasensya, Sige po. Sige po, walang problema. Huwag na po akong magkomento doon sa nangyayari doon sa kanila. Sa upper house. Dito po, last na lang po ito. Ito nga pong pagpapalit natin ng liderato dyan sa Kamara. Sa tingin niyo po ba, honest opinion, Kong Toby, were you expecting this na magkakaroon ng palitan? Or sa tingin niyo po ba yung pagre-resign was voluntarily na nangyari or he was pressured to resign dahil po sa kaliwat kanang issue?
I thought that medyo late na nga eh, 'di ba? Kasi tumagal ng tumagal kaya alam niyo na ipon yung galit ng tao dahil sa tumagal ng tumagal. I think if we would have done it earlier, mas may mapapakitang reforma. Kasi for example, maggawa lang tayo ng halimbawa. For example, ginawa namin 2 weeks earlier, 'di ba? So mas madaming hakbang na maipapakita na nagkakaroon ng reforma. Since we did it only last week, nasayang yung 2 linggo na yan o ganong yung panahon na yon para maipakita yung reforma. At habang hindi nakakapagpakita ng reforma, naiipon yung galit ng tao. At yung sentro nitong galit ng tao is talaga nakatuon doon sa kay Congressman Saldico dahil iba-iba na nagme-mention sa kanya, hindi lang naman ako. Tapos ni walang paliwanag, di ba? Tapos ni walang aksyon magmula sa dating liderato na pauwiin siya. So lahat ng mga bagay na yon ay dumagdag doon sa galit ng tao dahil tila may pinagtatakpan ang House of Representatives. Alam niyo, napakapangit para sa isang government institution, lalo na sa House of Representatives, kung ang perception ng tao, ang isip ng tao ay may kamalian, tapos yung kamalian na yon ay pinagtatakpan ng mga kasamahan nila doon sa House dahil ang iniisip kaya pinagtatakpan dahil kasama yung mga miyembro doon. So ganun po ang nangyayari diyan sa tingin ko. Okay, sige po. So Kong Toby, salamat sa inyo pong panahon at mainam nga po ito tayo po nagkaroon po ng talastasan sa usapin po ng reforma nga ngayon and paano po manunumbalik yung tiwala ng taong bayan sa mga miyembro ng Kongreso. Sa huling hirit na lang po ng ating nakapakinig dito, pwede ba daw ho mga congressman tanggalan na ho ng mga backup at plate number na 8 para ho maging level ang playing field kasi nga daw po ang tingin nila sa iba kapag naka-8 may mga backup, it's a sign of abuse. Anong inyong take doon? Okay, Ted, magandang tanong yan. For the record, magmula nung naging congressman ako ng 2010, ikaw naging congressman ka, di ba? Pag Naging unang-unang congressman ba ako? punta mo doon, Parang parang di ko na maalala. Kasi wala naman para lang tayong bodyguard tsaka backup eh. Ayun lang. Ikaw Hindi, Kuripot refresh nga lang, daw ho, refresh. ayaw magpakain eh. yun lang mahirap dun Kasi sa iyo. papakainin mo pa yan eh. Hindi mo Sige, pala go ahead, naranasan yun. Go ahead sir. Apo. Refresh Just lang, kidding. refresh. Kasi pag ikaw naging congressman, once you submit your oath of office, ang unang bibigyan ka ng kit. Pagpunta mo doon, hihingin na sa iyo yung rehistro ng plaka mo, di ba? Para bigyan ka ng 8 na plaka, di ba? For the record, Ted, ever since 2010, panglimang balik ko na dito sa Kongreso, never ko kinuha yung 8 na plaka, never ako gumamit ng 8 na plaka. Backup. For the record yan. Okay, Never ako gumamit ng Sige 8 po. na plaka. Opo, Hindi ko opo. kinuha yung 8 na plaka. Yung mga backup. In the 17th Congress, in my last term, nag-file pa nga ako ng resolution na ipagbawal na yung 8 na plaka. Kaya lang, Ted, wala nangyari. hindi nakakuha ng mayorya na suporta. Okay. Yung pong backup Ay, kasi backup. mawala Backup, yung mga Ted. di Ako, ba ho, I di ba? admit- I mean, you know, ang feeling po kasi ng marami ano ho sorry sir sorry po. Ang feeling nga ng marami it's sign of abuse Sign of abuse of power po. So ano po yung take doon? Pwede ba hong masama yan sa reforma ho ninyo na bawal na sa mga congressman o mga miyembro po ng both Congress na hindi na po mag-backup at sangkaterbang bodyguard? Ted, I admit ako may backup. Pero sana naman, payagan nyo naman ako mag-backup. And dami kong kinaaway na mga powerful na tao, yung seguridad ko naman po. At I admit also, even before ako ay, nung mayor ako, may backup din ako. Dahil puro mga malalaking tao po ang kinakalaban namin dito, di ba? Drug syndicates. Ilan ho ba ang makatarong ang backup, Congressman? Ilan ba ang makatarong ang backup? Ilan ba ang makatarong ang backup? Ay ako isa lang po. Isa lang po ang gamit kong backup. Yun, I admit I use a backup even when I was mayor, naka-backup po ako. So sana naman pakiusap ko naman dun sa mga kababayan natin, yun po. Pero wala po akong wangwang. Wala kang escort na motorsiklo na Haggard.
Wala po ako noon. Tsaka wala akong mga blinker sa mga auto ko. Ayan, okay, sige po. Para So, lang ho klaro. O sige. So wala akong blinker, wala Opo. akong wangwang Opo. sa mga auto. Pero admitted may backup. Sana naman payagan naman kami. Paano naman yung seguridad namin, 'di ba? Okay naman makipaglaban, syempre Opo. yung security. Pero yung 8 plate talagang ever since before, hindi po ako gumamit niya. Not even once in my entire life. Kasi po, meron po kasi mga iba, no, na kaya ho ng kanila pong, kumbaga, sa kanilang paninindigan, hindi na kailangan ng backup. Kasi nga, kung lumalaban lang ho sa mga kalaban ng lipunan, yung pangkaraniwang pulis eh. 'Di ba? Araw-araw expose yan, pero wala naman siyang backup, 'di ba? Wala. Yung mga anti-crime ng mga grupo wala naman, pero parang sa pananaw po ng iba nga kasi kung ginugusto niyo 'yan, hinahanap mo 'yan trabahong 'yan, kinakailangan ipakita mo tapang mo. Oo, ng patas. Kung ang lahat ng tao po na kumakalaban po sa mga kalaban ng lipunan hihingi ng baka maubos ang pulis natin, Congressman. Hindi naman po. Meron naman po sa ilalim po ng batas natin, meron po tayong tinatawag na yung maximum number of security allowed para doon sa amin, no. So, Opo. ang importante lang noon is sumunod kami sa alituntunin po no. Opo, yes sir. At ito nga po, may reaksyon pong ating mga kababayan sa inyo pong paliwanag na ito sa pangangailangan po ng backup. O sige po, so Congressman Toby. Pero yung 8, Opo. never. I've never touched it because sa tingin ko, hindi naman kailangan sa trabaho namin yan eh. Parang, yun na nga ang sinasabi ko, pagdating sa kalsada, dapat lahat pantay-pantay. So bakit may 8 na plaka? Opo. At dapat nga po, hindi mo winawasiwas yung kapwa mo motorista para padaanin Wala po akong Sweeper, ha? Wala kang sweeper. Okay. Wala po ako. Sige, salamat Kong Toby sa inyo pong panahon, ha? At sa uulitin po, makikibalita ho kami dito po sa mga nangyayari sa Kamara. Salamat Kong Toby. Yes sir. Good morning. Good morning. Opo, salamat DJ. na marami. Thank you. Congressman Toby Tiangco. Oo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!